Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isang viral na naman ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin mga ka-plastic ay ang tungkol dito kay Nico David versus Rapido mga ka-plastic. Na kung saan ay tinawag netong si Rapido isang dating flip-top MC. Hindi ko alam kung currently pa siyang MC ng flip-top na nagbabattle pa rin. I think it's hindi na. Na tinawag niya itong si Nico David na penguin mga ka-plastic. So yun. Paano ba umabot sa punto na nagkaroon na ng argumento ang dalawang ito? So basahin muna natin yung mga comment ng mga tagahanga ni Nico David. Ganyan ang mga batang walang pantapat sa argumento. Mga asar na lang. Parehas lang naman mga bata yan. Ayan o, nasabihan to si Kulto. Kulto na naman, Rapido. Yun. Medyo konti engagement ni Nico David kaya walang masyadong comment. So sabihin na natin mga ka-plastic kung ano yung argumento, kung ano yung nangyayari dito kay Nico David, kay Rapido. So ganito nagsimula ang argumento nilang dalawa mga ka-plastic. So ito, panoorin muna natin yung kay Nico David. Po natin yung mga kabilintunaan ni Rapido. Mas binibigyang pansin ang estudyante na hindi nakakuha ng exam dahil daw sa traffic sa EDSA o maraming nagagalit dahil mga nalate daw sa trabaho. Kasi hindi naman po lahat ng tao gustong sumama dun sa rally ng Iglesia ni Cristo at ng mga DDS. Tandaan po natin, isa sa mga rason kung bakit nandyan po yung grupo na yan is para protektahan si Marcoleta. Ito ang tanong ko, bakit hindi nyo kinolot ang gobyerno dahil sa baha na nangyari? At alam natin na ang flood control scandal na yan ang dahilan kung bakit baha sa EDSA. Nung isang araw po, may Blue Ribbon hearing kuno si Mike Defensor at yung 18 Maleta Boys ay nag-name drop na naman sila ng name drop ng mga taong allegedly tumatanggap ng mali-maletang pera in connection with the flood control. So ito yung tanong ko sa'yo, Rapido, bakit hindi kayo nag-rally after nung Blue Ribbon hearing na yon? Bakit parang inintay nyo pa na magkaroon ng posibleng warrant of arrest etong si Marcoleta bago kayo nag-rally? Hindi kasi siya nagko-connect ng maayos doon sa pinaglalaban nyo talaga. And nakikita yan ng mga commuters, nakikita yan ng mga tao na gusto lang naman pumasok sa trabaho o sa eskwelahan, Rapido. Tandaan po natin na si Marcoleta mismo yung umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos at hindi niya dineclare sa SOSE niya or hindi niya dineclare sa COMELEC na nakatanggap siya ng ganung kalaking pera. So ibig Diba? Ang hirap ipaglaban ng INC. Kaya nga marami sa mga netizens o yung mga tao dyan na pumapasok ng trabaho ayaw makiisa sa rally ng mga INC. Kasi nga nakikita nila sa balita na aminado naman din si Marcoleta na hindi niya inisyuan sa SOSE yung kanyang mga campaign donations mula sa ibang tao na umabot ng milyon din, 75 million pesos kung di ako nagkakamali. Diba? So intentionally, para bagang may something na amoy korupsyon itong kay Senator Marcoleta. May punto rin itong si Nico David. Siguro, kaya nababattered itong si Rapido dahil sa ganitong opinion niya. Masakit nga naman talaga na kapag ang punto ng isang tao ay nakita sa'yo. I think it's sa pagkakataong ito si Nico David ay tumama rin sa kanyang opinion Hindi dahil sa kumakampi ako sa taong ito, pero may point of view kung bakit nasabi ito ni Nico David na times na ikaw ba naman bakit magrarally ang Iglesia ni Cristo kung walang connect sa mga ipinaglalaban nila sa rally? Nung napuruan si Marcoleta saka sila naglabasan. Bakit nung una pa lang mga panahong nalaman nila yung katotohanan about dun sa flood control scam na magpinsan, bakit hindi sila nagrally noon pa? Diba?
Bakit inabot nila sa punto na nung napuruan na si Senator Marcoleta, napuruan in the way na malapit na siyang maaresto dahil sa kanyang controversies din na kung saan nasilipan siya na may amoy o may alleged na korupsyon na ginawa nitong taong to. So may punto itong si Nico David, mga kaplastic. Ito kasi si Rapido masyado kasing nag-o-opinion ng wala sa lugar. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang layunin nila, bakit sila biglang nag-surprise rally. Nang sa gayon illegal din naman ang kanilang rally dahil walang permit. Nakaperwisyo sila dahil may mga estudyanteng hindi nakapag-exam nung araw na yun, isang BSIT student na supposedly na mag-e-exam nung araw na yun, Lunes. Tapos mabulaga siya sa EDSA traffic dahil may nagaganap na malawakang people power kuno. People power lang ng INC yun. Exclusive lang sa kanila. Ito yung tanong ko sa'yo, Rapido. Bakit hindi kayo nag-rally after nung Blue Ribbon hearing na yon? Bakit parang inintay nyo pa na magkaroon ng posibleng warrant of arrest etong si Marcoleta bago kayo nag-rally? Hindi kasi siya nagko-connect ng maayos doon sa pinaglalaban nyo talaga. And nakikita yan ng mga commuters, nakikita yan ng mga tao na gusto lang naman pumasok sa trabaho o sa eskwelahan, Rapido. Tandaan po natin na si Marcoleta mismo yung umamin na tumanggap siya ng 75 million pesos at hindi niya dineclare sa SOSE niya or hindi niya dineclare sa COMELEC na nakatanggap siya ng ganung kalaking pera. So ibig sabihin, yung plunder case ngayon ni Marcoleta is meron siyang legal basis. And hindi yan pinagtatalunan sa kalsada. Sa korte na yan pinagtatalunan. Di ba mayroon namang legal background yang si Marcoleta? So ano pang ginagawa niya dyan sa EDSA at inaabala niya yung maraming tao na pumapasok lang naman sa trabaho or sa eskwelahan? So wag tayong pumayag na ang rason daw nila is pangalawang beses na yan na flood control rally. Hindi po totoo yun. Ang rally na yan ay para kay Marcoleta at saka dun sa kabalintunaan na ginawa niya na sila yung tumatama as a group. Wag nating hayaan yun. Kaya ka natatalo kay Badang Rapido eh. Na-insulto pa dahil daw na natalo kay Badang. Alam mo kasi napuruan na kasi si Senator Marcoleta, kaya ngayon nagkikilos protesta sila. Pero kung hindi nga lang nasilipan ng butas itong si Senator Marcoleta, I think is hindi mangyayari itong rally. Walang magaganap na rally sa EDSA, mga kaplastik, kasi walang nasagasaang kabaro nila. Totoo yan. At saka kaihiyan nila yan eh. Sila yung mostly na nagsuporta kay BBM nung mga panahong tumatakbo ng presidente itong si Bangag. Sila yung unang-unang nagbalita niyan. Sila yung unang nag-declare na solid support nila ang buong INC member itong si Bongbong Marcos na maging Pangulo that time 2020, 2022. Diba? Ngayon, lumipas na ang mag-aapat na taon ng kanyang termino at walang nangyari at lalong bumigat pa ang sitwasyon dito sa Pilipinas na para bagang pagsisisi na rin nila yan. Yung pride nila kasi, mahilig kasi silang kumonekta sa politika kahit hindi naman po pwede. At tandaan ninyo, mga kaplastik, ang religious group o reliyon at politika ay magkahiwalay na mundo yan. Never ninyong pagkokonektay ng iisa yan. And that's the reason why kung bakit itong ang Panginoong Hesukristo ay hindi nakialam sa politika ng mga Romano that time. Kaya nga may tagline si Panginoong Hesukristo na ang kay Cesar ay kay Cesar at ang kay Diyos ay at ang
Ang kay Cesar ay kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin nun sa malaling kataga na sinabi ng Panginoong Jesucristo, iba yung batas ng Romano sa batas ng Panginoon o sa Diyos. So iniibig sabihin yan is he never the gathered between two. Never gathered the two. Na kapangyarihan. Kapangyarihan ng gobyerno o kapangyarihan ng reliyon. Never mong pag-gathered yun as one. Tandaan nyo yan mga kaplastic. Nag-surprise rally kayo. Hindi nyo man lang naisip na may permit ba yung ginagawa ninyo. Alam mo kaya nag-surprise rally sila mga kaplastic. Simple lang yan, hindi sila papayagan ng municipal ng Quezon City mga kaplastic eh. Hindi sila papayagan 100%. Biro mo tinama mo pa ng Lunes. Pwede naman sila mag-rally ng Linggo. Nung sa gayon hindi man lang maapektuhan ng mga estudyante. Ang maapektuhan lang mga trabador malamang. Pero wala eh. Kaya nag-surprise rally, ayaw nilang dumaan sa proseso, illegal na nga yung kanilang rally kasi hindi sila papayagan. Yun lang yun, mga kaplastic. So ito ang sagot ni Rapido, mga kaplastic. Ano nga ba ang sagot ni Rapido patungkol dito? Inendorso naman daw ng INC si BBM pagkatapos ngayon magrarally tayo. Seryoso? Okay. Kapag ba ang presidente nagnakaw, required bang sisihin ng mga bumoto? At kailangan ba talaga ma-address ang religion? O sige, ma-address pala yung religion. Ano ba kadalasan ng religion ng halos lahat sa kanila Katoliko? So, ibig sabihin, ang pinagkatiwalaan naming mga INC ay yung mga kapatid po ninyong Katoliko. 2% lang ang INC. At yung 98% na bumoto doon, ka-religion nyo. So, kasama namin yung ka-religion nyo na nagtiwala. Umiiwas pa rin siya sa mga nangyari. Alam mo yung huli na nga sila sa sarili nilang katangahan na sila naman talagang solid na sumuporta. 'Di ba? Kapag sumuporta ang INC sa isang kandidato, solid na 'yon. Buong members ng INC boboto sa isang tao lang. Ganun ang mentalidad nila, 'di ba? Tapos ngayon, ipapaling nila sa Katoliko. 2% lang daw sa kanila. Grabe naman kayo. Para mo na rin sinabing pati ibang bansa bumoto rin sa Pilipinas. Yung 98% na tinutukoy mo. Kupal din to kupal mag-argumento si Rapido, no? Kupal. Alam nila kasing may mali sila. Kaya ngayon naghahanap sila ng sisisihin, which is Katoliko yung sisisihin nila. At bumatay sa plataforma nila noong nakaraang eleksyon. Nagtiwala kami sa pangako nila na sila ay maglilingkod ng tapat at hindi magnanakaw. At gaano ka ba nakakasiguro na yung manok mo nung nakaraang eleksyon na kapag umupo ay siguradong hindi magnanakaw? Gaano ka ka-sure? 100%. O yun, tanungin mo ngayon sa kamembro mo yan. Diba? Tanong mo yan sa kamembro mo na INC. Alam nyo naman pala magnanakaw si Bongbong Marcos nung nasa Ilocos Norte pa siya. O, diba? Pero binoto nyo pa rin. May ill-gotten wealth pang issue yan, pamilya nila. Pero binoto nyo pa rin. Gumagamit ng alleged na droga, binoto nyo pa rin. Bakit? Ano ang purpose ng pagboto nila? Simple lang. Kapalit ng solid vote ng INC sa isang pangulo, ang kapalit nito ay yung
pagpapaluwag sa kanilang pulisiya, which is kapangyarihan. Siyempre, di naman sila basta-basta susuporta sa isang partido kung walang kapalit yan. Meron yan. Ang problema nga lang, nagkaunsehan kasi napuruan itong si Senator Marcoleta, mga kaplastik. Napuruan in the way na nilaglag ng kapwa magnanakaw sa gobyerno. Nasilip ang 75 million pesos na idinonate sa kanya para sa kampanya nung tumakbo siya ng senador. O, di ba? Nung nasilip na ang kanyang kalokohan, saka ngayon kayo nagkilos protesta. Bakit noong mga panahong nabuking na yung flood control project, hindi kayo nagsilabasan? Ngayon, nung napuruan si Senator Marcoleta, saka kayo maglalabasan? Tapos yung suporta na solid support na binalita sa mainstream na ang buong INC members ay boboto kay Bongbong Marcos. Ngayon, isisisi mo pa rin sa Katoliko? Upal ka ba? Kayo nga ang dahilan kung bakit biglang naglalandslide ang boto ng mga partido eh. Dahil kayo rin ang nagsuporta sa mga magnanakaw rin. Dahil alam nyo kasi na kapag nag-solid supporters kayo sa mga partido, balang araw ay susuklian kayo. Kung hindi man suporta din, pera. Ganun lang naman ang labanan sa politika at reliyon, mga kaplastik eh. Alam mo, panahon pa lang ni Aguinaldo, meron ka bang nabalitaan na tumakbong presidente na walang issue? Oh. Lahat meron eh. Oh. At kung required na dapat ang tatakbong presidente ay walang kasiraan at wala talagang issue, wala na siguro talagang may karapatan tumakbo. Ito yung isa lang masasabi ko. Kung pipili kayo ng matinong gobyerno, dapat tanggalin nyo yung political dynasty. Pangalawa, dapat lahat ng tao open lahat na tumakbo sa politika. Hindi yung porket kamag-anak ni artista, kamag-anak ng dating politiko rin, ay sila lang ang may karapatang tumakbo. Pero marami sa atin na naghahangad, yung mga ordinaryong tao na gusto rin pumasok sa politika. Na ang layunin din ay mapaganda itong bansa. Pero unfortunately, minamamaan ninyo. Sinisira ninyo. Kaya kayo ang pinaniniwalaan. At ang pangit kasi dito sa Pilipinas, kung sino ang sikat, sino yung mga popular na tao, yun yung lagi ninyong pinapaniwalaan kahit na may mga history ng pagnanakaw itong mga hayop na to. Nadadaan lang kayo sa mga magagandang pangako, matatamis na salita, tapos nung naupo na, wala na. Nasaan na yung pangako? Ayun, nasunog na ng droga. Kayo rin ang dapat sisihin kayong mga INC dahil mahilig kayo sa mga sikat eh. Porket popular, kayo rin sumusuporta. Tapos ngayon pag nabubulilyaso, sisisihin nyo pa rin Katoliko. Upal ka ba? Kasi lahat nga may issue eh. Pero, di yun yung point eh. Nagtiwala pa rin kami. Hindi namin sila ginudge. Katulad din ng mga kapatid nyo na Katoliko, nagtiwala rin kami. Binigyan namin sila ng pagkakataon na sila nga ay maglilingkod. Pero nga, tulad ng sinasabi namin, hindi ito yung panahon ng pointing fingers. Hindi ito ang panahon ng sisihan dahil narito tayo sa panahon ngayon para bumangon sa mga pagkakamali natin. At yung pagkakamali natin, nagtiwala tayo sa kanila. Regardless kung ano man ang religion mo. Katoliko ka man, iglesia ka man, born again ka man, Muslim ka man, lahat lang tayo nagtiwala, ilang ang pagkakamali natin.
Edi aminado kang tanga ka. So, why? Bakit kailangan manisi? Kapag tayo nanisi, ito yung mga mindset ng mga karaniwang tao eh. Para patunayang tama sila at yung pride nila wag mabangga, maninisi na lang sila para sila magmukhang tama. Dapat nangunguna pa rin, nangingibabaw pa rin yung malasakit. Alam po ninyo yung mga nabiktima ng flood control, maraming namatay na mga kababayan natin. Tinatanggalan natin sila ng boses. Sa paraang, dinadivert natin yung tunay na pangyayari. Parang diversionary tactics ang ginagawa nila? Mas ina-address nila na siraan ng INC. Kesa mas lumitaw ang flood control issue na yan, ang scandal na yan. Bigyan nyo ng boses ang mga kababayan natin. I-address nyo yung tunay na problema ng Pilipinas. Yun din. Talaga ba? Flood control controversies lang ba ang pakay nyo? Eh bakit noon pa lang, nung umusbong na yung ang issue na yan, hindi kayo nagsikilos? Bakit kung kailan malalagay na sa alanganin yung senator ninyo na si Marcoleta, saka kayo ngayon magsisikilos? Kung talagang ang layo ninyo lang ay ipaglaban ng ninakaw ng gobyerno, ibalik sa taong bayan yung pera. 'Di ba? Parang napaka hipokrito naman ng kanilang mga sinasabi. How ironic na gusto mo pala maging maayos at maganda ang pamamalakad sa gobyerno. At makulong ang dapat makulong. Pero bakit kung kailan nalagay sa alanganin ang yung senador ninyong si Marcoleta, bigla kayo magkikilos protesta? So ibig sabihin lang nun mga kaplastik, hindi para sa taong bayan ang kanilang ipinaglalaban. Isa lang ang ibig sabihin yan. Kundi ang ipinaglalaban nila ay yung kanilang senador at ang kanilang sariling interes na naonsehan sila ng kanilang sinuportahang Pangulo. At ngayon, isinisisi sa mga Katoliko kung bakit naluklok sa pagiging presidente yung bangag na sinuportahan ng solid supporters ng INC. So, di ba? Sinong tanga ang maniniwala sa mga opinion mo? Rapido. Ang ginagawa ng INC ngayon. At maraming mga member ng Katoliko na Sige, sisi pa. kasama namin sa rally dahil hindi sila naninisi. Hindi sila katulad ng mindset nyo. Alam nila ang tamang gawin. Para sa susunod na henerasyon, hindi na to abutin ng mga anak natin. Alam na natin kung sino yung mga taong dapat pagkatiwalaan at hindi. My point is, hindi ito ang panahon ng sisihan. May laman na. Alam nyo kung sino yung pagkatiwalaan o hindi. Kasi nga, inonse nga si Marcoleta. Siguro kung hindi na onse ito si Marcoleta, hindi magkakaroon ng malawakang rally sa EDSA eh. I think ito yung mangyayari talaga. Kutob ko lang siguro lang talaga ganun. Bumangon tayo mula sa pagkakamali natin. Dahil mas marami tayong mag-agawa kung hindi tayo magsisisihan. Pangit tignan na sisihin ng religion. Ano man ang religion mo, dapat bumangon pa rin tayo. Walang sense kung magsisisihan tayo at gagamitin yung religion para manisi. Sana yung mga leader ng simbahan, turuan din natin yung mga members natin. O yung mga tatakbong presidente na ka-religion nila, turuan nila. Sabihin mo yan sa mga ministro mo, tanga. Di ba ang ministro nyo yung nag-uutos? O lahat kayo mga kamembro ko, solid tayo kay BBM. Unity yan eh.
Unitibs, Solid Block, INC, buong angkan, boboto sa bangag. Ba't ngayon kami ang pinagsasabihan ninyo na parang kami pa yung may kasalanan? At tuturuan kami ng mga pare, pastor. Pare, hindi nyo alam yung mga pinagsasasabi mo. Kayo ang nagpasimula niyan. Kung bakit naluklok yung magnanakaw sa palasyo. Ito pa sa mga isa sa mga dahilan kung bakit kayo nag-aaway-away yung mga ministro dyan eh. Ito, panoorin natin tong video na ito. Kung sa sarili ninyong katangahan, di nyo alam, ito pa kaya. Nagsalita na ang isang sinuspinding ministro ng Iglesia ni Cristo. Kwento niya sa media, pinagbawalan siyang umalis sa bahay matapos daw pagbintangang nasa likod siya ng isang vlog na nagsisiwalat di mano sa mga kamalian sa loob ng INC. May panawagan naman ang isa pang ministro na di mano'y itiniwalag sa iglesia. Live mula sa Maynila, may report si Lay Alvis. Lay? Jessica, nagpatawag nga ngayong gabi ng press conference ang isa umanong suspendidong ministro ng Iglesia ni Cristo at nagsalita tungkol sa kontrobersyang kinakaharap ngayon ng Iglesia. Lumantad ngayon sa media si Isaiah Samson Jr., isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Anya noong nakarang Huwebes, sinuspindi daw siya bilang ministro, inalis bilang editor-in-chief ng kanilang official publication at pinigilang makalabas sa kanyang bahay sa Tandangsora, Quezon City na nasa loob ng residential compound na pag-aari ng INC. Doon ako sa bahay, pinagbawalan na akong makipag-usap kahit kanino, pati ang aking asawa. Hindi kami pwedeng mag-grocery, hindi kami pwedeng makipag-usap kahit kanino, hindi kami pwedeng dalawin ng kahit na sino. Pinagbintangan daw siya na siya raw ang isang Antonio Evangelista na nasa likod ng isang blog na nagsisiwala tungkol sa umunay kamalian sa loob ng INC. Kagabi ay sinabihan daw siyang ipapa-interview siya at sasabihin niyang di totoo ang sinasabi ng mag-inang Angel at Tenny Manalo na in-upload sa internet. Pumayag daw siya kunwari. Nagawa lang daw nila makatakas ng kanyang asawa at anak kaninang umaga nang ipagpilitan niyang siya ay sasamba. Paniwala ni Samson, may nangyari din sa di bababa sa 10 pang ibang ministro. Kung sa akin nagawa nila yun, bakit hindi nila magagawa doon sa mga kasama kong ministro at saka mga manggagawa? Alam ko ang kanilang ginawa ay illegal detention. Okay. At ganun din ang kanilang ginawa sa iba. Meron pang kidnapping yan. Merong grave threat dyan. At kung ano-ano pa. Usap-usapan din daw Sanay ang na sanay. umunoy katiwalian sa loob ng INC. Yung mga bagay na halimbawa tungkol sa pinamamahagi nga sa lingap, okay, halimbawa ay bigas. Okay, kahit na makukuha lang yung isang sakong bigas ng halimbawa 1,700 o 1,750, ay magugulat ka na lang ang ibinayad pala ay 1,900 o 1,950. Wala pang tugon ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa mga pahayag ni Isaiah Samson. Pero nauna na nilang pinasinungalingan ang alegasyon ng umunay pagdukot sa mga ministro. Nakausap din ng GMA News si Ruel Rosal na di umano'y itiniwalag na ministro ng Iglesia ni Cristo. Nanawagan ito kay Ka Eduardo na isaayos ng punong ministro ang pamilya nila. Ang pakiusap namin sana lumabas siya at ayusin niya pati pamilya niya kasi nagkakagalit na sila. Ito nga. Ayon kay Rosal, ang pinag-ugatan di umano ng hindi pagkakaunawaan ng pamilya Manalo ay ang korupsyon sa loob ng iglesia. Nais makapasok ni Rosal sa loob ng tirahan ng mag-iinang Manalo na kasalukuyang pinutulan daw ng kuryente at tubig. Jessica. Ayun. Yan yung ugat. Mismong magkakamag-anak ng Manalo, pamilyang Manalo ang nag-aaway-away. Nagbabantaan, nagkakalabasan ng baho, alleged na mayroong ginagawang korupsyon sa loob ng kapilya.
Yan ang rason. Ganito sila, ganito ang kanilang mentalidad. Kapag against sa kanila, talagang buburahin nila sa buhay nila. Di man sa pagiging member, pati buhay mo papatayin nila. Ganun sila mga kaplastik. At ito yung isa sa mga sinasabi ni Brother Eli nung nabubuhay pa siya mga kaplastik. Na dapat kapag tayo'y bumoboto, hindi tayo dapat nagpapadikta sa ating mga leader ng sekta ng reliyong sinasambahan natin. At ito ang kanyang sinaad mga kaplastik ng mga panahong nabubuhay pa siya. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Tama. Na nating idama yan natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, sugo ako ng Diyos. Di tama dapat ang sinabi ko, natalo yung kandidato niya. Di mali ang Diyos mo. Tama yun. Tama yun. Dahil ang dinadahilan ng kanilang ministro o kanilang leader sa reliyon nila na sabi ng Diyos, iboto mo to si Bongbong Marcos kasi magaling magshabu yan mga kaplastik. Banat na banat sa narcotics yan mga kaplastik. Iboto natin yan para lalo maghirap ang bansa. At maganda rin ang kanyang rason mga kaplastik na etong si Brother Eli Soriano, sinabi niya na nagkakaroon ng utang na loob between the religious group and then the government. Kaya nagkakaroon ng mga palakasan, paburan sa loob ng gobyerno. Yun nga eh. Kaya nga solid supporters sila, solid vote sila sa isang partido. Yun ay dahil meron silang mapapala kapag nanalo itong presidenteng bangag na ito, mga kaplastik. Kita mo na? Sa payag pa lang ni Brother Eli Soriano, mga kaplastik, makikita mo na kung ano yung mga magiging kasunod ng pagbigay suporta ng mga religious group sa isang partido na tatakbo bilang presidente, senador, or iba pa. Ayun ay kapalit doon ay kapangyarihan din. Magkakaroon ng utang na loob yung tumakbong presidente. Ayun, hihingi siya ng pabor doon sa yung religious group na yun. O, pakiano na lang lahat absuelto, ganito bla bla bla. Siyempre may perang parte yan. Imposibleng wala silang napapala sa mga ganyang bagay, no? Kaya nga ganun eh. Tsaka kaihiyan din yan ng dino-Diyos nila. Kasi dinadami nila yung Diyos eh. Sasabihin nila, ang Diyos daw ang nagbulong sa aking kaisipan na ito'y boto sa darating ng presidential election. Iboto niyo po itong bangag na ito dahil alam natin na siya ang magpapabagsak sa Pilipinas. At kasalukuyan pong 7.2 na po ang inflation rate dito sa Pilipinas. At lalo tayo naghihirap na. Kada taon. At ngayon napahiya sila. Yung mga sinuportahan nilang tao, inaasahan nila na may gagawing matino sa bansa natin. Anong ginawa? 3 taon pa lang, paldo na sila. Maraming kongresista, maraming mga senador ang naambunan ng grasya dahil kay speaker. At syempre, sa tulong din ng kanyang pinsang presidente. O diba? Dahil pumalpak ang bulong ng Diyos kay Ministro Manalo.
Yun ang nangyari sa bansa natin. At ang masakit pa sa katotohanan, hindi lang si Pangulong Duterte ang trinaydor ni Marcos, pati rin ng Iglesia ni Cristo, mga kaplastik, trinaydor din nila sa pamamagitan ng pag-aresto kay Senator Marcoleta. At yun ang masakit, mga kaplastik. Magaling talaga ang mga Ilocano mag-traidor. Tama nga ang sinabi ng aking ina. Masakit man sa pandinig ng mga Ilocano pero ganito talaga sila kumilos. Ganito talaga sila. Ganito ang galawan. Even si Norman Mangusin, Ilocano. Ugali na talaga na yata ng Ilocano ang manraidor ng kapwa. Na kapag nadadali sila, ilalaglag nila yung taong yun. Totoo talaga ang sinabi ng aking ina. Na ang mga Ilocano talaga, bukod sa traidor na, malakas pang manira ng kapwa yan. Sorry to say mga Ilocano pero ganun talaga ang mga litanya ninyo, mga hilatsa at parehas ang halang na bituka. Garuin mo, si Bongbong Marcos, nakaya niyang ilaglag itong dating Pangulong Duterte na tumulong nagawan ng paraan na ilibing ang kanyang amang si Lakay Senior Marcos sa libingan ng mga bayani. Tapos ito ang igaganti ni Bongbong Marcos kay Duterte. Ipinadala niya sa ICC yung tao. Tapos ngayon naman, trinaydor nila itong si Senator Marcoleta. Aarestuin nila dahil sa kasong plunder. O ngayon, moral lesson na to sa mga INC members na hindi lahat ng susuportahan ninyo dapat idikta ninyo sa mga kamiyembro ninyo. Hayaan mo magbigay ng kalinawan at ikaisipan ng mga miyembro ninyo na mapumoto ng kalayaan. At hindi porket binulong ng Diyos ninyo na iboto itong si Bangag ay dapat na sundin ng mga tao. Kailanman hindi tumatahan ng banal na espiritu sa mga mamamatay tao. Tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan mga kaplastik. Walang banal na Espiritu Santo ang tatahan sa kapilya na punong-puno ng dugo. At sanay na sanay magsinungaling mga kaplastik. Kaya moral lesson to. Hanggat nabubuhay kayo at miyembro kayo ng INC, tumiwalag na kayo. Sayang yung kaluluwa ninyo mga kaplastik. Sayang. Pero kung nangihinayang kayo dahil sa impluensya, dahil diyan kayo nabubuhay, diyan kayo yumayaman, good luck na lang sa inyo sa kabilang buhay. Ganun lang kasimple yan mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion, humahaba na. Itong si Rapido kasi ang ihirap niyang Kaya ka nasabihan ni Nico David na kaya ka natalo ni Badang Dahil ganyan ka mag-isip. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.